Kuya, akala ko sinabotahin niyo na ako. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung saan ko po ilalagay ang puso ko. Sa saya, sa napanood ko, yung kaligayahan, yung fulfillment, yung kahit paano ay may naging resulta ang isang taon na tiwala na ibinigay sa akin ng Batanggenyo. I don't know. Sobra. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna ho at palakpakan naman po natin ang nagbigay ng presentation dito kanina. Ang writer po ay sa Stonyhurst, Lipa, Donabel Atienza. And to each and every one performer, maraming salamat po. Magandang umaga ho sa inyong lahat! Okay ba yung napanood nyo? Maraming salamat po. Thank you. So, hindi ko alam pa paano sobra. Pwede ba huminga? Anyway, magandang araw po sa inyong lahat na naririto ngayon para napakinggan ang pag-uulat sa mga nagawa po ng ating pong pamahalaang panglalawigan sa nakaraang isang taon at mga gagawin pa sa mga susunod na taon. Kanina po, napanood po ninyo ang isang bahagi ng aming pong pag-uulat. Nagustuhan niyo ho ba? Ay, palakpak naman po. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay nais ko hong magbigay ng ilang pananalita tungkol po naman sa ibang bagay na malapit po sa aking puso. Kanina nakita niyo po ang presentasyon ng mga nagawa na at nasimulang gawain ng ating pong administrasyon. Kung marami ho tayong nagawa sa nakaraang isang taon, nagawa po ito natin dahilan sa pagkakaisa, pagsisikap ng ating pong mga empleyado sa Kapitolyo. Hindi sila natinag, hindi nagpa-apekto, patuloy lang na nagtrabaho, patuloy po na nagsakripisyo para po mapagserbisyuhan ng lubos ang pangangailangan po ng ating pong mga Batanggenyo. Kasama na rin siyempre ang aking pong partner sa pagsisilbi para maibigay ko rin ang pangangailangan ng ating pong mga kapamilyang Batanggenyo. Vice Dodo Mandanas, maraming salamat po. Mga ginagalang kong bukal, maraming salamat. At syempre, sa lahat po ng ating pong mga empleyado, because to our provincial government employees, a government job is a matter of service, a matter of duty. Sa bawat isang empleyado ng Kapitolyo, mabuhay kayo. Maraming salamat. At ito rin po ang isang dahilan ng napakalaki din pong suporta ng ating pong mga kapwa na halal na lingkod ng ating pong bayan. Ang ating pong mga congressmen, maraming salamat sa inyo. Ang iginagalang po at minamahal ko pong mga mayors, maraming salamat sa inyong pong partisipasyon, sa ating pong ginagalang na mga vice mayor, sa mga sanggunian, mga barangay officials, mga barangay functionaries, men and women in uniform, at maging ang ating pong mga pribadong sektor, maraming salamat. The magic word is teamwork. Maraming salamat sa inyo. Sa bawat proyektong ating pong naipatupad,
maraming buhay po ang kahit paano ay nabago. Ang nagpapatunay dito ay ang mga kwento mismo ng ating pong mga naging benepisyaryo. The people themselves spoke of the value of our work, not us. Anyway, we are living in one of the most challenging periods of our time. Ibang-iba na ho ang panahon ngayon kesa dun sa nakasanayan natin noon. Hating-hati na ho ang mga kababayan nating Pilipino dahil lamang sa politika. Nagkalat ang fake news o mga misinformation sa social media. Ramdam naman po nating lahat ang epekto nito sa ating mga kabataan na ngayon pati sila ay biktima na. Labis din po tayong tinatamaan ang ating pong pamumuhay dahil po sa epekto ng gera na nangyayari ngayon na ito naman ay gawa at galing sa ibang bansa. At ngayon ay meron na naman ho na nagbabanta na mauulit na naman ito ngayon, ang gera. Ang magiging biktima na naman dito ay ang ating pong mga mamamayang Pilipino, kasama tayo mga Batanggenyo. Sa harap po ng ganitong mga pangyayari, ang hiling ko lamang ho bilang ina ng lalawigan ng Batangas, panatiliin po sana nating buhay at malakas ang ating paniniwala na kaya natin mapaglabanan at malampasan natin ito hanggang sa mapatatag at mapabuti natin muli ang kalagayan ng ating pong mga mamamayan. Magtutulungan lang po tayo. Tiwala lamang po sa isa't isa. At lagi lamang po na dapat ay nakakasama natin ang tinatawag nating mga tamang tao sa ating pong pagsisilbi. Mga taong may hawak na talino at puso. Dito po sa ating bansa at maging dito ho sa atin sa lalawigan ng Batangas, marami pa rin po tayong mga namumuno sa pamahalaan na patuloy pong nagsisikap na mapagsilbihan po ng buong puso at talino at katapatan ang ating pong mga mamamayang Batanggenyo. Kailangan lamang po pagkatiwalaan natin sila. May mga mamamayan pa rin po tayo na di basta nagpapadala sa mga fake news o mga mapanlinlang na mga impormasyon. May mga tao pa rin po na marunong at nag-iisip at hinahanap po ang totoo. Pinapalaganap kung ano ang makakabuti at kung ano ang tama. Lumalaban ho sa mga nagsasamantala sa kalayaan ng pagpapahayag sa social media. Kailangan po nating suportahan ang mga tao ito. Kailangan mas dumami pa sila ang mga taong marunong manindigan sa katotohanan. Suportahan po natin sila. Anyway, in spite of all these challenges na hinaharap at haharapin pa ng ating pong bansa, meron din naman pong magandang balita, lalo na po dito sa lalawigan ng Batangas. May mga investors pa rin po tayo na patuloy pong pumapasok at pumupunta sa ating lalawigan para ho mamuhunan. Ito'y naglilikha ng maraming trabaho para po sa ating mga mamamayan at sa ating po mga kabataan. Ito'y maliwanag na malaki ang kanilang tiwala sa economic potential ng ating pong lalawigan. Ang kapasidad ng ating pong mga Batanggenyo at kasama na ngayon ng mga kabataan na may tamang kasanayan, tamang kaalaman, handang makatulong sa paglago pa ng industriya itinatayo sa ating lalawigan. Kailangan lamang masuportahan natin ang mga investors na pumapasok po dito sa atin sa lalawigan.
The more we create the conditions necessary for business to grow and succeed, the more we open our doors for more investments, quality jobs, and lasting economic growth. Anyway, kanina sa ating misa, sinabi ho ni Father Noni, ni Father Sam, at ni Father Dax kung gaano kaimportante ang ating Panginoon sa gabay na ibinibigay niya sa atin. Hinihiling ko lamang ho na sana panatiliin lang natin ang matibay na pananalig na hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at humingi ho tayo ng tamang gabay para sa serbisyong ibibigay natin sa pangangailangan ng mga Batanggenyo. Anyway, in the next 2 years, we will transform our Hearts program into an even stronger and more responsive instrument of public service, one that reaches Batanggenyos, empowers them to succeed, and create lasting improvements in the quality of life of every family we serve. Mas pag-iigihin pa ho namin ang ating pong Hearts program. Mas palalakasin pa, mas palalawakin pa, mas dadagdagan pa ho natin ang ating pong mga inobasyon nang sa ganun ho ay mas marami pa ho tayong matulungan, mas marami pa ho tayong may angat sana ang pamumuhay at mabigyan ng pag-asa ang kanila pong buhay. Katunayan po, nagsisimula na rin po tayo ngayon dito po sa larangan ng kalusugan at edukasyon. Alam naman po natin lahat na patuloy po ang pagpapaayos ng ating po mga district hospitals. Ang paglalagay po ng mga facilities at ng mga kagamitan dito. Tulad na ho ng nakita nyo kanina, nandiyan na rin po ang ating pong dialysis center na nandiyan na ho sa Tanawan, sa 1st District sa Tuwi, tinatapos na po ngayon dito sa 4th District. Ito po ay binibigay sa pangangailangan ng mga dialysis patients, libre at walang binabayaran. Tuloy din po ang pagpapatayo natin ng mas bago, mas moderno at mas pinalaking district hospitals na ginawa na ho at ginagawa ngayon sa bayan po ng Rosario at sa bayan po ng Santa Teresita. And this is with partnership sa Department of Health. In fact, sa Friday po ay may meeting ako sa bago nating Secretary of Department of Health. So gusto kong masiguro talagang matibay ang ating pangkalusugang programa. So I will be meeting our new Secretary of Health, Dr. Briggs Pujalte. So sana'y magkatuluyan ang ating partnership. Ngayon ho, tuloy pa rin po ang pagpasok ko sa mga programa na makakatulong po na magkaroon tayo ng mas libreng konsultasyon at mga gamot. Pinalagyan ko rin po ng dagdag na budget ang pagpapalagay ng air condition sa ating pong mga district hospitals, lalong-lalo na sa ward sections. Ay sadya naman, kung ako'y tumalaw doon sa district hospital, sa pedya section, ay kaawa-awa yung mga bata. Bukal Melvin, kasama kita noon, tama, at si Bukal Marcos. Kaawa-awa ang mga bata. Dok, kasama rin kita. Mga bata na walang exhaust and hindi pwede. May budget tayo para dyan at priority sila. At isa ho ngayon sa pinaka-importanting initiatives na ginawa natin ay ang paglagda po ng kasunduan o Memorandum of Agreement sa mga private hospitals dito po sa Batangas. Itong Memorandum of Agreement na ito ay ang magpapalakas pa sa aming partnership pagdating po sa pagbibigay ng mga accessible na healthcare services at medical assistance
para po sa mga Batanggenyo. Yung mga hindi kayang magawa o maisilbi ng ating pong pampublikong hospital, tutulungan po tayo ng ating pong mga pribadong hospital dito po sa lalawigan ng Batangas under our MOA contract. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Capitol on Wheels, kung saan napakalawak pong nai-implement namin ang aming pong Hearts program. Most especially, mas malawak ang serbisyong na ibibigay pagdating po sa tulong pangkalusugan. Now we go to education. Noong unang mga nakaraang taon, 458 ang bilang ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang nakakatanggap po ng scholarship grant or merit-based educational assistance. Mga estudyante po na matataas ang marka o ang tinatawag nating general average. Ngayon pong second semester, 3,000 na po ang ating pong mga mag-aaral sa kolehiyo ang nakatanggap na at tatanggap pa ng ganitong scholarship assistance na nagkakahalaga po ng 25,000 each student para po sa mga estudyante na nakakuha ng average grade na 1.25 or equivalent sa general average na 96 to 98. 15,000 each para po sa mga average grade na 1.5 na itutumba sa average na 93 to 95. So, ito ho ang matatanggap ng mga estudyante mayroon pong matataas na marka. Almost 6 times higher than the previous years. Bakit dinagdagan namin ito? Sapagkat pinapahalagaan po ng ating pong pamahalaang panglalawigan ang mga mag-aaral po natin na nagsisikap, nagsasakripisyo, ibinibigay po ang lahat-lahat, mapagbuti lamang at maging magaling ang kanila pong pag-aaral. Sa paniwalang ito ho ang tanging mabisang paraan para mapagbuti nila ang kanilang kinabukasan at matupad ang kanila pong mga pangarap sa buhay. Here in Batangas Province, we invest in the education of our youth because we know that every child we help today has the potential to become a leader, an innovator, or a difference maker tomorrow. By giving them the opportunity to succeed, we are building a community of achievers. So we are building a stronger and brighter future for our youth and for our province. Pero, kailangan alagaan ho natin ang ating pong mga kabataan sa isang bagay na unting-unting sumisira sa kanilang pag-iisip. Ang pagkalat po ng mga mali at fake news na impormasyon sa social media. The time has come for us to be vigilant, to stand together and confront those who abuse the freedom that social media provides. Those who are using it to deceive, misinform, incite hatred, and damage the lives of innocent people, most especially our youth. Sana po sa issue na ito, tulungan po ninyo ako para sa ating mga kabataan. Aasa po ako sa inyo. Bilang panghuli, alam nyo, hindi po naging madali ang nakaraang isang taon. Ika nga, the first year will be the year of adjustments. Marami tayong nalagpasan na pagsubok, marami ho tayong natutunan, marami ho tayong napagtagumpayan. Dahil ho ito sa tinatawag nating pagtutulungan. And may I take this opportunity also to thank, dahil kasama rin po natin sila
at nagkaroon tayo ng partnership and collaboration sa ating pong national government. So sa ating pong Presidente, President Bongbong Marcos, maraming salamat. At syempre, ang tunay na anak ng Batangas, ang ating pong Executive Secretary Ralph Recto. Indeed, this is a powerful reminder that if we continue to work together as one family, united by a common purpose, committed to serving our people, driven by compassion, we can achieve so much for the Batangueños and for our people. Hanggat tayo po ay nagtutulungan, hanggat tayo po ay nagkakaisa, marami pa po tayong magagawa sa mga susunod pa pong araw, buwan, at mga taon na darating tulad ng nagawa natin noong nakaraang taon. Hanggat tayo po ay naninindigan sa katotohanan, tayo po ay nasa tamang landas, ay nararapat lamang na tayo magsilbi sa pangangailangan ng ating pong kababayang Batanggenyo. The future of Batangas will not be shaped by the efforts of a few, but by the commitment of all. When we work together as one people, give our best in all that we do, and keep the welfare of every Batanggenyo at the heart of our decisions, we can create a future where every Batanggenyo has the opportunity to live with dignity, hope, and greater opportunities. Batangas, we can make a difference. Let's do it. Sa inyo pong lahat, isang magandang umaga, pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po, mahal ko po kayo. Maraming salamat po, Governor Vilma Santos Recto.